Halimbawa, may nagdalang tao sa iyo sa isang spaceship at itinapon ka sa napakalawak na kalawakan nang walang anumang proteksyong kasuotan. Sobrang delikado nito. Kapag walang atmospheric pressure para pigilan ang iyong katawan, magsisimulang lumaki ang iyong mga laman loob na parang lobo. Parang yung lobo na sumasabog kapag sobrang hinipan. Pero sa ganitong sitwasyon, ikaw ang lobo at ikaw ang puputok. Hindi lang simpleng pop gaya ng pagbukas ng soft drinks, kundi yung tipong yung gallbladder mo lalabas sa bibig mo, yung mata mo iikot at yung ulo mo puputok. Imagine that. Ngayon, pumunta naman tayo sa dagat. Kung sisisirin mo ang dagat ng sobrang lalim, kabaliktaran ang mangyayari. Ang bigat ng tubig ay magsisimulang magpabigat sa iyong katawan na parang higanting pancake. Parang sobrang dami ng pancake na ito na magsisiksikan at nagiging malagkit. Kahit boring pakinggan ang pressure ng atmosphere, importante ito sa ating buhay. Ito yung nagtutulak sa atin na hindi pumutok na parang lobo sa kalawakan o madaganan ng parang pancake sa ilalim ng dagat. Well, naguguluhan ka ba? Imaginein mo to. Nasa bakasyon ka sa isang tropical island. Maganda ang sinag ng araw tapos nagpasya kang lumangoy sa dagat. Wala namang problema, di ba? Well, oo kung lumalangoy ka lang. Pero papaano kung sumisid ka? Kapag mas malalim ang sinisisid mo, mararamdaman mo ang pressure na tumataas sa katawan mo. Para tong yung mga biyanan mo na nagdesisyon na magstay ng 1 linggo sa inyo, makakaramdam ka dito ng pressure, hindi ba? Pero dito, sa katawan mo yung tensyon ay lumalala bawat segundo. Tuwing sisisid ka ng 11 yards, ang pressure ay nadadagdagan ng 15 pounds kada square inch. Parang may ekstrang maleta kang nadagdag sa luggage mo. Sa bandang huli, parang may bitbit ka ng angkla dahil sobrang bigat na. At hindi pa yun ang pinakamasamang mangyayari sa'yo. Kapag narating mo na ang lalim na katulad ng taas ng poste ng telepono, ang iyong internal pressure ay magiging kalahati ng pressure na ini-exert ng iyong katawan. Para yung nasa wrestling match ka kasamang isang sumo wrestler at siya ang nananalo. Magsisimula kang makaramdam na parang lobo na malapit ng pumutok. Pero sa halip na confetti ang lalabas, ito ay yung mga organ. Again, ito ay pakiramdam mo lang habang bumababa ka. Kapag mas bumaba ka pa, mas intense pa ang mangyayari. Magsisimula nang mag-contract ang baga mo at babagal ang tibok ng puso mo. Parang sinasabi ng katawan mo na, ay kalokohan to, aalis na ako. Ang tawag dyan ay mammalian dive reflex. Parang panic button ng katawan natin yan. Naranasan mo na bang mag-snorkeling at naisip mong astig ka dahil bumababa ka ng ilang talampakan para tignan ng mga isda? Well, may mas matindi dyan. Ang tawag ay free diving. Para itong snorkeling na naka-steroids. Ang mga freediver ay maaaring lumusong sa lalim na 33 feet o kahit 100 feet pa nang walang tulong ng air tank. Ang tindi nun, ako nga hindi makatagal sa 10 feet tapos 33 feet pa kaya. Ang hirap nun, di ba? Pero tulad ng pagpigil sa paghinga ng matagal, may oras na mauubusan ka rin ng hangin. At kapag nasa ilalim ka ng tubig, malaking problema yun. Meron ding issue tungkol sa pressure ng atmosphere. Kapag mas malalim na lugar, mas maraming pressure ang mararamdaman mo. Parang sinusubukan mong pigilan ang hininga habang may nakaupo sa dibdib mo. Ang hirap nun, di ba? Sa kabila ng mga hamong ito, may ilang tao na lumampas sa limitasyon at lumangoy ng napakalalim. Si Herbert Nish na taga Austria ang record holder sa free diving dahil sa paglangoy niya ng 830 feet sa tabi ng Santorini sa Greece. Para mo na rin sinabing tumalon ka mula sa tuktok ng 70-story building niyan. Pero hindi ito madali. Nagka-decompression sickness siya o ang tinatawag na the bends, kung saan nagkakaroon ng nitrogen bubbles sa katawan dahil nga sa pressure change. Habang mas mukhang exciting ang pag-try ng free diving, dapat natin tandaan ang risks na involved dito. Lagi ka mag-dive kasamang diving buddy at syempre, alamin mo ang limits mo. Salamat sa pagtutok sa ating pagtalakay sa atmospheric pressure, mula sa pakiramdam ng pagputok ng ating katawan hanggang sa mga free divers na nagsusumikap sa hangganan ng katawan ng tao. Ang atmospheric pressure ay malaki ang epekto sa ating buhay. Sa susunod na lumangoy ka o huminga ng malalim, alalahanin mo ang atmosphere sa paligid mo. Kung gusto mong matutupad ang science at nature, i-click mo yung subscribe button at huwag kalimutang i-hit ang bell. Kita-kits tayo sa next video. Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel.